Naniniwala ang ilang ekonomista na ang pagtugon sa mga isyu ng katiwalian ang magiging susi para makabangon ang ekonomiya ng bansa. Ang payo pa ng isa, gayahin ng Marcos administration ang ginawang economic strategy noong panahon ni Pinoy. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Kumpiyansa ang ilang ekonomista na kakayaning maka-rebound ng Philippine economy sa papasok na taon. Sa programang Business 360 ng Billionario News Channel, sinabi ni Reyes Tacandong Senior Advisor Jonathan Ravelas na posibleng umabot sa 5.3% ang economic growth ng bansa sa 2026. Ito ay kung agad na maisasaayos ang mga governance issue sa bansa. Hopefully that the government will ensure that the trust issues will be addressed. Primarily, this is transparency and accountability. And eventually, ensuring that government spending is well tracked. Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort naman, 5.5 to 6% naman ang nakikitang 2026 forecast. Ngayong taon kasi, ani Ricafort, humina ang economic growth dahil sa tatlong key factor. Ang Trump tariffs, mga natural disaster gaya ng lindol at malawakang pagbaha, at ang flood control scandal. Ani Ricafort, ang mabilis na pagpapanagot sa mga sangkot sa nasabing anomalya ang kakalma sa wait-and-see mindset ng mga namumuhunan. Well, the bottom line there is that indeed, the anti-corruption measures and reforms are moving. The wheels of justice are already grinding and moving the process. They're trying to lay down the groundwork for this governance reforms. Dagdag pa ni Ricafort, kung seryoso ang Marcos administration sa muling pagpapalakas ng ekonomiya, maari umano niyang gayahin ang mga reforma at economic measures na ginawa ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, tulad ng maayos na anti-corruption campaign, pagsesiguro ng tamang government spending, at malawakang reforma sa pamahalaan na hindi lamang nakasentro sa pagpapalit ng miyembro ng economic team nito. We have seen the markets rallying. The stock market during the term of the late former President Pinoy, it was like a little over 3,000. Then by 2015, it went to as high as 8,000 level. So it more than doubled. The peso was very strong by then. And but it normalized to around 46, 45, 46 level. So, you know, and the country got its first ever investment grade rating in 2013. Parehong naniniwala sina Ricafort at Ravelas na ang muling pagpapalakas ng infrastructure spending na natigil bunsod ng flood control scandal ang isa sa mga magpapabawi sa ekonomiya. Ang hosting ng bansa ng ASEAN Summit sa 2026 ay isa rin umanong magandang pagkakataon para muling makabangon ng Pilipinas, lalo't maraming mata ang nakatingin sa kung paano matutugunan ng pamahalaan ang mga problema sa ekonomiya na naranasan ng bansa ngayong 2025. Samantala, nakikita naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 1.2 to 2% ang December 2025 inflation. Bagay na maaari umanong mapataas, bunsod ng mataas na holiday demand at presyo ng ilang bilihing nagtaas sa Christmas season. Ani BSP, murang kuryente sa Meralco serviced areas at mababang presyo naman ng kerosene at diesel ang maaring magpababa sa antas ng inflation. Inaasahang maglalabas ng datos ang Philippine Statistics Authority ukol sa inflation numbers ng bansa sa unang 2 linggo ng Enero. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.